Hello po mga kababayan, mga ka-OFW, ako po si Joanne. Yung pong nauna kong video tungkol po dun sa DOLE AKAP, Financial Assistance, nagkaroon na po ng update yung link na nanggaling po mismo sa Philippine Embassy, Malaysia. So, actually po, nung chinek ko po yun, ang nakalagay po ay wala pa siyang paglalagyan ng attachment. So, yung sumunod na link po nung update nila ay meron na siyang paglalagyan ng attachment. Kaya lang po, pag meron kayo dong place na hindi nalagyan ng attachment, hindi nyo masasubmit. So, kung kulang po ng attachment bilang proofs na wala kayong trabaho, hindi kayo nakapagtrabaho, affected kayo ng COVID-19, o kaya naman ay hindi kayo sinuportahan ng employer ninyo o ng Malaysian government, tapos wala po kayong proof na may ilalagay doon na as attachment, hindi nyo rin po masasubmit. So, sinubukan ko po siyang gawin, hindi ko rin po talaga siya masubmit kasi nga po, kagaya ko po, isa po akong domestic helper. So, verbal na lang po yung usapan na, o sige, kakain tayo kung anong meron, pero pare-parehas tayong walang trabaho, so pare-parehas tayong walang trabaho, wala rin tayo sasahurin. Parang ganon, verbal na lang po, arrangement na lang po yun ng employer at saka ng maid. So, paano po gagawin doon, di ba? May mga kapwa po tayo Pilipino talaga dito sa Malaysia na hindi agad pwedeng kumuha ng dokumento bilang patunay na sila ay affected ng COVID-19. Kasi nga po dahil sa umiiral na MCO ng Malaysia. So, salamat na lang din po dun sa Philippine Embassy Malaysia Polo kasi nag-update na po ulit sila ng link para po sa DOLE AKA Financial Assistance. Ito pong link na to ay mayroon na pong nakalagay na paglalagyan natin ng attachment, ng passport, ng visa, ng OEC, at kung meron kayong proof, documents na nagpapatunay na kayo ay affected, pwede nyo rin ilagay doon. Kung wala naman, okay lang din, huwag nyo na lang galawin. Pwede na siyang masend. According po sa Philippine Embassy Malaysia, kung hindi ka po sure na qualified ka para sa financial assistance ng DOLE AKAP, mag-try pa rin po kayo na mag-send ng application. Subukan pa rin po ninyo na mag-send, na mag-fill up ng application para po mismo na lang ang polo ang mag-check kung pwede o hindi. So, yun nga po, sana lahat po ng mga Pilipino na naririto sa Malaysia ay ma-qualified, lahat ay magkaroon ng assistance, malaki o maliit, na cash para po sana sa pamilya natin sa Pilipinas kasi po sa ngayon, mahirap po ang lumabas para magpadala kung may pampadala. Sa Pilipinas din po, mahirap silang lumabas kung may kukunin. So, yun nga po, sana kahit papano sila na lang din mismo tumulong po sa atin. Ito po yung guide na video. Nasa Polo KL po yung link. Click po natin. Ito po ang lalabas na bago, updated, latest. I-check po natin muna bago natin fill upan. Ayan, complete address. Tapos ito ang consent. Tapos petsa. Ito yung nakaraan, wala po yan. Yung browse files na yan. So, ngayon meron na siya. At hindi ganitong very colorful. So, fill up po tayo. Lagay natin ang ating personal email address. Ayan, para dyan po sila magre-reach out sa atin. And then, yung ating pong data. Nung nakaraan, apelyido pala ang nauna. Ngayon po, pangalan na ulit. Ayan. Tapos, middle initial. Sandila. And then, after, ang ating last name.
Kung may suffix po, ayun po yung junior, the first, the second, the third, kung may ganon, dun po yun ilalagay. At petsa ng kapanganakan. Okay. At pagkatapos ay ang ating passport number, valid passport number. Yung pong walang butas. At ang ating Malaysia number, contact number. Ayan. Okay. Next po, ang complete address in Malaysia po. Full address po ang ilalagay natin. Kasunod po, permit work visa. Oo, meron ako. And then after yung aking no work no pay, lagay ko po yes. Ayaw niya mag-click. Ayan. At ang kasunod po, kung may support po ba ang employer o Malaysia, lagay ko po no. Tapos po, yun. Okay, certify. Date ngayon. Lagyan natin April 18. Oh, April 18. It's 04/18/2020. So, upload po tayo ng passport. So, kailangan talaga dito naka-ready na po yung file ninyo para dito sa passport, permit. Save nyo po sa inyong gallery or sa file ninyo. In my case, ang ginamit ko lang po ay yung pinicturean ko yung aking passport IC, passport at OEC. Yan. So, lagyan natin yung tatlo na yan. Meron ako yung tatlo na yan, passport, permit at OEC. Yan. Tatlo lang po yung nailagay ko na documents. Dito po sa tatlong ito, dito sa may baba, kung tatlong hinihinging proof, wala po akong may susupply dyan. So, check natin po ulit yung aking pinirmahan, aking pinilapan, email address, name, okay, tapos birthday, passport, number, complete address in Malaysia, work permit, ayan. Ayan po. Double check nyo po yung mga pinilapan ninyo, yung mga click box na yan. Tapos date of application. Yung consent natin. Ayan, yung passport, visa, OEC. So, ditong tatlong po ito sa baba, wala po akong maisusupply dyan. So, submit. Click natin yan, submit. Let's see how it goes. Okay, please wait daw. Ayan na, na-receive na po nila. Nakalagay po, thank you. Your submission has been received. So, ganun ang mangyayari. Check natin ang aking email. Ayan po, JotForm. Click natin si JotForm. Ayan naman, nakalagay naman din na na-receive nila at kung ano yung sinulat ko doon, naka-receive po sa kanila. So, yun po kung paano po natin isa-submit yung ating latest application na para po sa DOLE AKAP Financial Assistance. Sana po ay okay po kayo. Stay safe po mga kababayan. Mag-ingat po kayo at palagi pong manalangin sa Panginoon na ingatan po tayo rito sa Malaysia, maging yung pamilya din po natin sa Pilipinas. Ang lahat po ng bagay ay pansamantala lamang at ang mga nararanasan po nating krisis ngayon ay matatapos din. Tiwala lang po sa Panginoon. So, thank you po. Ingat po lagi again and God bless po sa inyong lahat. Bye!